Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napaka sarap ng pakiramdam no, na nakatapos na ang ating anniversary. Pinagpapasalamat sa Panginoon at sa mga taong tumulong. Lalo tingin dito sa ating extension. No? Lalo tingin kay Kuya Mar, siyang number 1 talagang extension. Alam ko, magpapalain ng Panginoon ang lahat ng naggawa sa kanyang templo. Purihin ng Panginoon. Alam po ninyo sa bawat prayer natin sa ating tahanan, huwag po natin tatawaran ang kapangyarihan ng pananalangin. Kasi bawat binibigkas po natin na panalangin sa ating tahanan, mayroon po itong nangyayari. Mayroon po ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Sa bawat binibigkas mo na isang kataga, isang word sa panalangin mo, may halaga po yan sa Diyos. Mayroon pong ginagawa ang Diyos. Yung mga bagay na kailangan natin ibibigay ng Panginoon. Yung kanina yung declaration ni Dodoy, talagang pasok na pasok sa puso ko yung pagkasabi niya, kahit naghihingalo pa yan dyan, go ako sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang naglalaan ng buhay para sa akin ay siyang magkakamit nito. Ngunit, ang nag-iingat ng kanyang buhay para sa kanyang sarili ay siyang nawawalan. So, napakasarap sa pakinggan ko, sa pakiramdam, na may mga taong naninimbigan sa pagpupuri sa Diyos. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pakikita ng Diyos yung himala sa buhay mo. Purihin ng Panginoon. Napakasarap po ng pakiramdam ko ng linggo kasi sabi nga sa verse then he said to his disciples, that harvest is plentiful but the workers are few. Marami pong harvestin pinakita ng Panginoon noong linggo. Dami pong dumating, sabi ko sa prayer ko sa Panginoon, Panginoon, itong ilan ang ilagay namin upuan, yun po ang darating. At sumubra pa po doon. So, pinakita lang ng Panginoon na maraming harvestin. Pinakita ng Panginoon na yung tema natin ay naaayon sa panahon at tamang panahon. Na talagang harvest time. At salamat sa Panginoon dahil nakikita kong lumalalim yung inyong pananampalataya. At ito po yung malaking hinihiling ko sa Panginoon na sa darating itong taon na ito na 2024, sa ibubuhos ng pagpapala ng Panginoon, walang maiwan kahit isa. Ang gusto ko lahat tayo makaranas ng pagpapala mula sa Diyos. Gagawa po ng himala ang Panginoon sa mga tao at nagsumunod sa Kanya. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Gaano po ba talaga pinagtitiwalaan ng Panginoon sa buhay mo? Pinagtitiwalaan mo ba ang Panginoon sa lahat ng kailangan mo? Sa lahat ng gusto mong, kumbaga yung lahat sa buhay mo, pati ang pamilya mo, ang Panginoon ba ang pinagtitiwalaan? Ang sabi ko sa awit, chapter 16, verse 5, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Sana po ito yung declaration natin sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Ito po yung lalim ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ito yung lalim ng gusto ng Panginoon na maging relasyon natin sa Kanya. Sabi niya rito, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Pag ito po ay nailagay natin sa puso natin, sa isip natin, magkakaroon po ng pagbabago ang ating mga buhay. At magkakaroon po ng pagtingin na malalim ang Panginoon sa atin. Sabi pa sa verse 6, mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Verse 7, pinupuri ko si Yahweh sa akin bumupat-lubay, at sa gabi sa buti ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y pinatatag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig ng kapatay at doon ay maagnas.
Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon ngayong gabi. Sana po sa puso natin ito po ay mailagay natin. Yung pagtitiwala natin sa patnubay ng Diyos. Sa ibinibigay niya sa atin na pag-iingat sa ating mga buhay. Alam po ninyo yung 100% na pagtitiwala natin sa Panginoon, kinalulugan po ng Panginoon ang ating mga hinihiling sa Kanya. Ito po natutuwa ang Panginoon pag sa Kanya po natin ibinibigay natin, iniaasa ang lahat sa ating buhay. Sabi niya sa verse 6, mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga, napakaganda ng iyong pamana. Ang pamana po ng Panginoon sa atin, yung ating pong puso, pag ito po ay naging masunurin, yung puso, sabi ko nga, yung puso ng tao mapanalanginin, ito po ay laging basa. Kaya pag pinunlaan mo ng salita ng Panginoon, madaling nabubuhay, tumutubo, lumalago. Kaya po ito ay lumalabas, nagkakaroon ng kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa buhay ng mga taong ganito. Sabi sa verse 7, pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay at sa gabi, sa buhi ko siya ang gumagabay. Di ba yung gabing madilim? Pero pag ang Panginoon po ang gumagabay sa atin, napakaliwanag po ng landas na ating patutunguhan. Napakaliwanag po ng plano ng Panginoon sa atin. Marami po siyang gustong gawin sa atin. Ipagkatiwala lang natin sa Kanya kung ano yung mga dapat na. Ngayon pong 2024, ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay mag-harvest. Hindi lang po sa spiritual natin buhay, hindi lang sa mga kaluluwa, kundi sa ating pangangailangan bilang mga anak mo. Mag-harvest po tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Salamat din ako dahil kanina yung na-apply ng anak ko ni Lublong na nag-apply siya ng pick-up ay nag-CI na parang okay na. Salamat sa Panginoon dahil alam ko hindi lang ito. Alam ko sunod-sunod tayo magkaka-progress. Sunod-sunod ibibigay ng Panginoon. At itong taon na ito na yung tinakda ng Panginoon para tayo ay mag-harvest. Sipagan lang natin ang pananalangin sa Panginoon. Bawat binibigkas po natin panalangin, ito po ay mayroong halaga. Sabi ko nga, yung kapangyarihan ng panalangin, hindi mo ito pwedeng tawaran. Hindi mo ito pwedeng sabihin, parang walang nangyayari. Lahat po ng binibigkas mo na panalangin, may nangyayari po. Inaayos po ng Panginoon. Ang Panginoon po ang magbibigay ng katuparan. Umasa po kayo sa Diyos at hindi kayo mabibigo. Sabi sa verse 8, alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Sana po ito yung nasa puso natin. Sana alam natin kasama natin ang Diyos sa tuwina. Ano man yung pinagdaanan natin, ano man yung hirap, mga problema na dumating sa atin. Sana po, lagi natin isipin, kapiling natin siya. Naalala ko tuloy si Daniel, sabi ng mahal na hari sa kanya nung dadali na sa kulungan ng mga leon. Sabi niya, Daniel, iligtas ka ng Diyos po. Sana ng Diyos po na niluluhuran mo ng 3 beses ng araw, ng Diyos na sinasamba mo, ng Diyos na kausap mo araw-araw. Sana po lagi natin ilagay sa puso natin na ang Diyos po lagi ang mag-iingat sa atin. Kaya sa ginagawa mo, magkakaroon ng himala sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo akalain mangyayari sa iyo ngayong 2024. Yung mga pagpapala na minsan hindi mo panahingi, makakamit mo yun sa patuloy na pagtitiwala mo sa Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 8, alam ko kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Sana po ito ay mailagay natin sa ating puso. Kaya lagi mo sinasabi, ano mang pinagdaanan natin, lagi mo ilalagay sa puso at isip mo, mabuti po ang Diyos. Amen.
Mabuti po ang Diyos. Dahil darating ang panahon, pag nakamit mo na yung tagumpay na gustong ipagkaloob ng Diyos sa iyo, sasabihin mo, Panginoon, salamat sa pinagdaanan ko. Dahil may mga tao na lalapit sa iyo at mayroong problema at mayroong kang may papayo sa kanila dahil pinagdaanan mo rin yun. Sabi ko nga, tayong mga Kristiyano, para po tayong isang parola. Sa gitna ng dilubyo sa karagatan, sa gitna ng malalaking alon, malakas na unos, lahat ng tao nakatingin sa parola dahil alam nila sa parola ay mayroong baybay at mayroon silang masasandalan. Tayo po ay mga parola. Kaya tayo nagkakaroon, pinagdadaanan natin yung mga problema, mga pagsubok sa buhay, kumbaga yung mga matitinding mga pinagdadaanan natin, ito po ay hindi para sa atin. Ito po ay para sa iba na gustong lumapit sa iyo dahil nakita na ikaw ay isang ilaw. May mga tao nagdidilubyo sa hirap ng buhay nila at pagdating sa iyo makikita, ikaw ay isang ilaw. Alam nila sa iyo ay mayroon silang makukuhang malaking liwanag. Tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo pinadadaan ng Panginoon sa ganito. Napakasarap lang sa Diyos dahil ang sabi ng Panginoon, anak, kahit yung ilaw mo'y aandap-andap, anak, huwag mong titigilan yan. Muli ko yung bubuhayin, palalakihin ko yan. Ganun po mabuti ang Panginoon. Kaya sabi ko, sana po ito ay mailagay natin sa puso natin. Alam ko kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling ko siya. Ano man yung hirap na dinanas mo, pinagdaanan mo, lagi mong iisipin, kasama mo ang Diyos. Kasama po natin ang Panginoon. Ang sabi niya sa verse 9, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Sana po ito laging nasa puso natin. Para ano man yung pinagdaanan natin, ano man yung mga dumating na mga pagsubok na yan, hindi po yan magtatagumpay. Dahil lagi kang masaya, lagi kang nagtatagumpay kasi nandun lagi yung puso mo sa Panginoon. Sabi niya rito, kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Sana po yung puso natin laging ganun. May pinagdaanan ka man pero masaya ka dahil mayroon kang Diyos. Masaya ka dahil alam mo nandiyan ang Panginoon sa iyo, panatag ka pa rin. Dahil mas higit ang ibibigay ng Panginoon sa iyo kaysa sa mga bagay na pagsubok na nagdating sa iyo. Dahil pag dumating po ang mga panahon na ito sa buhay mo at pakalipas ng unos, mayroon pong liwanag. Lagi yung tatandaan, anumang laking sakuna sa mundo, anumang bagyong dumaan, pagdating po ng kinabukasan, mayroon pong liwanag na dumarating. Bakit kung minsan napakalaking dilimin sa langit? Bakit kinakailangan itong ibagsak? Kasi para magkaroon ng liwanag. Sa buhay po natin, kailangan po yung dilim ay matanggal. Yung bigat na yun, at wala pong ibang makapagtatanggal nun. Sabi ko nga, lahat ng hinahangad mo, lahat ng ninanais mo, lahat ng gusto mo, wala pong ibang makapagbibigay niyan, kundi ang Panginoon lang. Sabi po sa verse 10, pagkat di mo matulutang ang mahal. Sabi ito, pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Hindi po yan ipahingin tulog ng Diyos. Iingatan po tayo ng Panginoon. Sabi po sa verse 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligaya, walang hanggan. Ang tulong po ng Panginoon, lagi pong nakalaan sa kanyang mga anak. Wala pong ibang hinahangad ang ama o ang ina o ang magulang, kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Kung tayo nga, sabi ng Panginoon, kung kayo nga masasama, kung kayo nga makasalanan, marunong magmahal sa inyong mga anak, ano pa kaya ako na inyong ama na nasa langit na handang magmahal sa inyo?
Ano pa ba yung kulang? Ibinigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Bakit ka nag-aalinlangan? Manalangin, tumawag sa Kanya gabi-gabi. Ipakikita po ng Diyos sa mga himalang bagay sa mga anak niya na handang maglingkod sa Kanya. Touch na touch ako kanina sa binigkas ni Dudoy. Alam mo niya bilang isang leader, pag nakikita mo na lumalalim sa paglilingkod, ang kasama mo, ikaw po ako nakakaramdam ng kaligayahan sa puso. At pag tayo po ay ganito ang nararamdaman, ang Diyos po ay natutuwa. At pag natuwa ang Diyos, tandaan mo, hindi mo pa hinihingi, binibigay ng Diyos. Po mabuti ang ating Panginoon. Higit po siyang mabuti kaysa sa tao. Kaya ako hindi ako nangangamba sa mga pangailangan ko, sa mga kailangan ko sa pagkain o sa ano pa man. Kahit yung biyahe namin papuntang may Cebu, ang Panginoon ang magbibigay. Sabi ko, pag tayo pupuntahin ng Panginoon, hindi tayo gugutumin ng Diyos. Sabi ko nga kay Pastora, magbibigay ang Diyos. Sabi niya sa akin, wala pa tayong ticket. Sabi ko, okay lang, kahit wala pa tayong ticket. Sabi ko, kahit bukas, pwede kang makakuha ng ticket pag ibinigay na ng Panginoon. Yes. Lagi lang po natin tatandaan, maging masaya po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Maging masaya po tayo, ilagay natin sa puso natin yung kasiyahan. At ang gusto po ng Panginoon, talaga po ngayon tayo ay maging masaya. Salamat sa Panginoon, alam ko tayong lahat bibigyan ng Panginoon ng magandang buhay. Salamat sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Sana po mailagay sa puso natin ang lahat ng ating nabanggit sa mga verse na sinabi niya. Pakamalin po natin ang Panginoon para lalo niyang maibigay yung pangailangan natin sa ating buhay. Salamat po, tayo po yung manalangin. Father God, maraming salamat po, Ama, dahil kami po ay po itinutuwid, Panginoon. Kami po ay pilalagay mo, Panginoon, sa tamang lugar para sa aming Ama. Salamat po, Panginoon, sa patnubay mo sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, pagyamanin mo pa, Panginoon, ang pagmamahalan ng bawat pamilya, Panginoon. Pag-ibayuhin mo pa, Father God, ang pananalangin sa bawat pamilya, Panginoon. Magkaroon nawa, Panginoon, ng taos sa pusong pananalangin, Ama. At sa ganun, Father God, dumadagundok, Panginoon, ang aming hiling sa inyo, Father God, at nang lagi mo itong naririnig, Panginoon, at ibubuho sa pagpapala sa iyong mga anak. Salamat po, Ama. Lahat po ng ito'y aming pinasasalamatan na nilipin namin may kasamang pag-asa at pagtitiwala sa pangalan ng inyong anak, Panginoon sa Kristo. Amen. Thank you, Lord.